Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo da sayang kabuwasan Makterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares kay bamata si kapaborito Errol Horado tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes petsa 5 at bulan na Agosto 2025 jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Duaran lalaki impisok at karsel lapud illegal logging. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. BE inaristo lapod pangibulos na maugas siya salita. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo at umakyar kayarin abangga na Toyota Hilux. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Jada balitad nasyonal kamara ang isaklang na apela at Supreme Court. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. DOH itutulak to so HIV Education Services jada sara opisina tan arumniran na pantatrabahoan. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Pangikumtang na Bangsamoro election sa Oktubre kwenesyon. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Balon na pukul nalmo jada Taal Lake. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Presidente Marcos ang gapukuno susasan tunto ang gano kaiba to at partido no si Karas o Kagawa na anomalya. Balitad kabuwasan jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. Motorsiklo
atubakyar kaya rin na abangga na Toyota Hilux sa driver asugat-sugatan. Pulisya tatambalan sa 37 anyos siya laki kaya rin si katoy abangga na metallic gray Toyota Hilux sa yamamanihuan na Chudorico Bughaw Cardanyo 48 anyos wala sa residente na sitio Calaucan Barangay Poblacion Bali na Balungaw Pangasinan. Sa may biktima sukinabatig nga ranto na Rubena Sanchez Lacandasan 37 anyos ang gapibong balantong lisensya residente na Barangay Esmeralda Bali na Balungaw Pangasinan. Si katoy manmamaneho na Red Rose motorcycle na naabangga na Toyota Hilux at oras na alas 6:45 ng ngarom, Jad National Road, Barangay Angayan, Bali na Balungaw, Pangasinan. Jad ginawan investigasyon na akabatan legan niya onlilikod ni Kawigeso Toyota Hilux mamarap jad west direction. Aksidente ito na abangga sa motorsiklo na mamanihoan na biktima. Singaga na sa may impakagamorto niya na sugat jad na durman na parte na laman tan na imbatik jad sang kasinggaran iya patambalan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 35 anyos siya BE inaresto kason grave oral defamation impisukad karsel. Kulungan subagsak na 35 anyos siya BE kaya rin siningkat na taklay na uloy at kason grave oral defamation o panagsalita na iya maugas siya salita. Kinabat sa siningkat iya suspect at ngaranton na Make Leofi Aquino Lopez marikit ang gapoy trabaho residente na Purok City Barangay Maasin Bali na Mangaldan Pangasinan. Si katoy na resto na taklay na ulay base at biskag na warrant of arrest impaksab na judge sa Municipal Trial Court Mangaldan Pangasinan. Yawalay pitsa to na Hulyo 29, 2025 sa may suspect yung ganga na korte ya mampiyan sa kandidat na 36,000 piso ya si katoy nawit jad Rural Health Unit panipasilong medical legal examination ante siya nawit jad Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran lakin si Munggay at the Presidential Decree 705 inaresto na otoridad. Inaresto sa duara lalaki pa din sunggay na Presidential Decree 705 o legal logging jad Barangay Santa Maria Este Bali na San Nicolas Pangasinan. Kinabata sunaresto na suspect at ngaranto na Jeremy Abalos sa Parilla walay asawa. Dumaralo sa residente na bitang lugar jad Bali na San Nicolas ni inaresto mo at oras na alas 9:10 na kabuasan si David Tasyong Uliano 36 anyos wala asawa laborer residente na Barangay Santa Maria Este Bali na San Nicolas Pangasinan. Si Karay naresto basid biskog na warrant of arrest yung paksab na korte da kaso nin sunggay na section na 78 na Presidential Decree 705 o tatawagan niya legal logging sa suspect yung ganga na korte yung mampiyan sa kantidad na 12,000 kada sakay at sa suspect ya si karalatan siya nawit jad Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Aga kaligtas so 47 anyos siya laki kaya rin na si Mabire taklay na uloy yaman na para si B na si kato na warrant of arrest ya si kato na arrested oras na alauna 25 ng araw jada Bali na Basista Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect ay garanton Loreto Ferrer de Guzman wala sa college level Barangay Tanod residente na Palma o Barangay Palma Bali na Basista Pangasinan. Si katoy na resto na taklay na uloy base biskog na warrant of arrest impaksad na korte makalanora din sunggay na Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children o BAUSI. Sa may suspect sinawit Rural Health Unit
Pianipasilong at medical examination antes sinawit yung police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antes tayo nung dapagadasara balitad nasyonal. Wadya ni Pigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Martes. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Naghain na ang Kamara ng Motion for Reconsideration o MR sa Korte Suprema na humihiling na baliktarin ang desisyon na nagbasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at payagan silang gampanan ang eksklusibong tungkulin na usigin ang isang impeachable official at ang Senado na litisin ang kaso. Ang mga dokumento ng apela ay sinumite kahapon ng Office of the Solicitor General via Philippine Judiciary Portal kung saan ang kopya ay binigay ng House Prosecution Panel. Binigyang din ni Romualdez na hindi hinahamon ng Kamara ang kapangyarihan ng Supreme Court. Nais lamang nitong maipreserba ang papel ng Kamara bilang boses ng taong bayan sa proseso ng paghahanap ng hustisya at pananagutan sa batas. Nilinaw ni Romualdez na nakasaad mismo sa 1987 Constitution na tanging ang Kamara lang ang may eksklusibong kapangyarihan para magsimula sa proseso ng mga kaso ng impeachment at hindi ito trabaho ng Korte Suprema. Magugunitan na noong February 5, 2025 ay isinumite ng Kamara sa Senado ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso at nilagdaan ng 215 mambabatas. Ang ika-4 na impeachment ay may bisa dahil hindi naman umabot pa sa House Committee on Justice. Ang naunang 3 ay kaya walang paglabag sa 1-year bar rule tulad ng iginit ng Supreme Court. Nabatid pa na nasa 15 maestrado ng Supreme Court, 12 dito ay may mga appointees ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inahayag ni Romualdez na sa mga nakalipas na impeachment ang karapatan ng paglilitis ay sa Senado ginaganap at walang jurisdiksyon laban dito ang Korte Suprema na nag-imbento ng bagong panuntunan na sobrang unfair umano. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, papatawan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang kanyang mga kaalyado at kapartido sa sandaling napatunayang sangkot ito sa katiwalian. Ito ang banta ng Pangulo sa kanyang BBM podcast kaugnay sa napipintong investigasyon sa flood control projects at sa mga proyektong sinasabing mayroong katiwalian. Git niya dapat managot ang mga nagpahirap sa taong bayan, lalo na ang naapektuhan ng matinding pagbaha nitong mga nakalipas na linggo matapos ang sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat dahil para malubog sa baha ang ating mga kababayan. Si
Sinabi pa ng presidente na kailangang managot ang mga opisyal na mapapatunayang responsable sa dinanas na hirap ng mamamayan, kaya hihintayin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng DPWH. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nakakuha pa ng mga bagong buto ang Philippine Coast Guard kaugnay ng patuloy na paghahanap ng mga buto ng nawawalang sabungero sa Taal Lake nitong Sabado. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa mga buto, nakakuha rin ng jacket, tsinelas, kwintas at iba pang mga personal na gamit ang mga otoridad na sasailalim sa DNA testing at cross-match ang mga nawawalang sabungero at iba pang nawawalang individual. Samantala, isinailalim na sa 90 days preventive suspension ng NAPOLCOM ang 12 pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang resolusyon ay batay sa pahayag ni Julie Dondon Patidungan alias Totoy at upang masiguro ang kaligtasan ng mga testigo at mapanatili ang integridad ng isinasagawang investigasyon. Ayon kay Chairperson Rafael Calinisan, ipinato na ang suspension sa mga nasabing mga pulis. Natanggap na ni PNP Chief General Nicolas Torre ang dalawang resolusyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinwestiyon ng illegal o ng ilang legal at political expert ang pagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro Parliament mula Mayo patungong Oktubre 2025. Ayon kay James Macaraya, dating miyembro ng Bangsamoro Parliament, lumalabag ito sa 1987 Konstitusyon at Bangsamoro Organic Law, partikular sa probisyon o ukol sa sabayang halalan at sa kahilingang magkaroon ng plebisito bago ipatupad ang mga pagbabago sa batas. Giniit ni Macaraya ang pagpasa ng RA 12001 nang walang plebisito ay posibleng magdulot ng krisis sa kredibilidad ng halalan sa rehiyon. Bagamat nakahanda ang Commission on Elections para sa halalan sa October 2025, may mga panawagang pagpapaliban ito sa 2028 kasabay ng national at local elections upang masunod ang itinakdang alituntunin ng batas. Nabahala rin ang ilang sektor sa umano'y political maneuvering na maaaring nakaapekto sa desisyon at nananawagan ng pananagutan mula sa mga sangkot. Nananatiling issue ang integridad ng halalan at ayon sa mga kritiko, dapat tiyakin na ang anumang reforma ay dapat na alinsunod sa batas at sa diwa ng demokrasya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, dahil sa pagtaas ng bilang ng nagdadiagnose ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, target ng Department of Health na maabot maging ang mga opisina at iba't ibang workplaces para maisulong ang kampanya kontra HIV. Sa datos ng 2025 Q1 HIV and AIDS Surveillance of the Philippines report, mula Enero hanggang Marso 2025, isa sa bawat 2 tao ang may HIV mula sa working population na nasa edad 25 to 34 years old, kung saan malaki ang oras na iginugugol ng mga manggagawa sa mga opisina o workplace. Parte sa kampanyang ito ang pagbibigay ng libreng kondom, lubricant at pre-exposure prophylaxis, HIV testing at edukasyon sa pagsunod sa anti-retroviral therapy sakaling magpositibo sa HIV. Unang workplace na binisita ng DOH ang iba't ibang mga business process outsourcing o BPO company sa Pilinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa ngayong linggo. Mayroong 305 DOH designated HIV care facilities sa bansa na handang magbigay ng mga serbisyo para sa HIV prevention, maging ang gamutan ng persons living with HIV. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang HIV ay nananatiling isa sa mga pangunahing isyong pangkalusugan sa bansa.
kailangang mas mapaigting ang kampanya at serbisyo para sa HIV sa pampubliko at pribadong sektor kasama ang mga workplaces. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin 6:24. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. They say Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, pitsa 5 sa buwan ng Agosto 2025. Kung meron kayong mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion at maging ang mga reaksyon, mangyari lang po tumawag o mag-text sa ating hotline. Ang ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784 at yung aking personal na text line 0946-503-6465. At sa ating Facebook at YouTube, yan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan pa rin. Ay, good morning kay Sir Paulo M. de la Cruz. Ay, magandang umaga. Alam mo, itong si Sir Paulo talagang ito, yung busy, ano? Busy. Hindi, kaantabay kasi ni ni Congressman Mauricio Dumugan. Attorney Mauricio Dumugan ng Lone District ng Baguio, no? At alam mo, itong si Congressman Dumugan isa ring mapagmahal sa kanyang kapwa. Alam niya yung mga hinaing ng mga kababayan niya, hinaing ng mga mamamayan. Talagang wala kang masabi kay Congressman Attorney Mauricio Dumugan, no? Katulantin ng limabas ya Mayo 2025 election. Ito, analunggaring. Kasi ang hinaing ng mga kababayan natin, especially mga taga rito sa Pangasinan na nandoon na sa Baguio dahil may mga negosyo sila, yung lupain isa sa mga yung problema diyan, yung lupain na pinagmamay-ari na nila, na gusto na nilang kasi yung may pangalan sa kailang titulo, ano? Pero yun nga, medyo naudlot noon yung hinain yung batas na supposed to be gustong mangyari ni Congressman Dumugan. Dahil hindi niya kapartido noon yung presidente. Pero this time isusulong niya. Ito yung isa sa mga gusto niyang mangyari sa loob ng kanyang panungkulan, yung maipasakamay sa mga dapat na recipient sa yung mga lupa na yan. Ayan, dyan sa may Baguio City. Huwag po kayong mag-alala, malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Yan ang unang-unang niyang tatrabahuhin. Sa Kongreso. Ripasuhin yung at amindahin yung nakapaloob sa para batas. Naman yung mga pagmamay-ari ng inyong pang mga ninuno. Na ipapangalan na sa inyo ngayon, hindi na kailangan pang ipapublish sa newspaper at ipabidding. Sabi nga ni Congressman Dumugan, hindi ko nga alam kung saan sila nakakuha ng ganyang ideya na sarili mong lupa ipapublish mo, ipapabid mo pa. Supposed to be yung mga na yan, lupain na yan dahil dapat ng award sa mga recipient, dapat ng sana matagal sanang nangyari yan, ano? Pero nagkaroon nga ng yung panibagong congressman dyan na iba naman yung kanyang sinulong. So naalantala ngayon at gumawa sila ng ibang batas na i-publish yung lupain na supposed to be i-award na sana.
Pero huwag kang mag-alala. Yun po inatrabaho ni Congressman Dumugan sa loob ng kanyang administrasyon. Alas 6:34. Dumako tayo sa mga issue. Binasura ng Office of the Ombudsman ang kasong isinampa ni Mr. Leon Castro ng Bimali laban kina former Mayor Simplicio Sammy Rosario, Region 1 Medical Center Director Joseph Roland O. Mejia, District Engineer Edita Manuel at yung Division Manager Gertrudis Biado. Dahil sa kakulangan ng ebidensya o lack of merit na tinatawag. So, ang kasong kini-question itong si Leon Castro ay yung isang project, At yung wala nga siyang sapat na basehan, Paborito Errol. Although sinampa niya, inahain niya doon sa Office of the Ombudsman. Pinag-aralan yan sa Office of the Ombudsman kung may sapat na basihan yung aligasyon o akusasyon nitong si Mr. Leon Castro ng Bimali, Pangasinan. Oo. Nasa iyo yung ilang kopya, Paborito Errol, kasi kanya makapal yun 19 pages kung hindi ko nagkakamali. Hindi ka nga nagkakamali. 19 pages, di ba? Oo. So, actually, hindi lang naman si Leon Castro Jr. ang complainant dyan. Oo, may mga iba pa. Oo, may mga iba pa tulad ni Lorenzo Mayogba Cerezo. Ito yung dating mayor. Dating mayor. Itong si Julian Edgar Gregorio Javier. Oho. Yan. Sila yung mga kwan. Meron akong binabasa dito. Ay yung isang complaint mabigat. Merong complaint dito, dalawa lang sila ni Lorenzo Cerezo at saka ni Leon Castro Jr. Meron yung isang pangalan pero iba-ibang kaso itong si Leon Castro Jr. Ito yung mabigat na akusasyon niya. Yung sinasabi niyang plunder, ganon. Yung sa kanya, di ba? Habang binabasa ko ito, ang nabasa ko kaagad wherefore all the charges against all respondents are dismissed. So na-dismiss. For lack of merit. Ayan. Wala pong sapat na basihan, kaya dinismiss po ng Office of the Ombudsman yung itinampang kaso ni Mr. Leon Palagaras. Daming ikinaso nitong ni itong si Leon Castro Jr. Oo, iba-iba. Pero lahat po dismiss. Oo, at yun po ay pinirmahan yung decision ng ilang mga opisyal ng Office of the Ombudsman. Meron pa nga ditong yung isang complaint. The complaint for conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct and serious dishonesty against Mayor Rosario is dismissed for lack of substantial evidence. Ayan, and for lack of jurisdiction with respect to respondents. So marami po. So nagiging forum shopping yung nangyari dahil yung mga complainant taga Bimali, so yung isa dito itong Leon Castro Jr. at Lorenzo Cerezo may kaso dito na kasama si Municipal Accountant Tegi De Vera, Municipal Budget Officer Andilad Bilay, si Jeffrey de Los Angeles, tan si Diomedes Bonalos, kabak mo ya. Kabat ko. Municipal Administrator. Violation Republic Act number 3019. Ang nakalagay dito, wherefore the complaint violation section of 3 Republic Act 3019 Article 217 in relation to the Article 17 of the Revised Penal Code against respondents Simplicio Rosario, Tegi de Guzman,
and Diomedes Vidal Bonalos is dismissed. So na-dismiss lahat ng mga for prematurity without prejudice to the repealing of the same should the circumstances so warrant. So na-dismiss lahat yung mga kaso na isinampa sa Office of the Ombudsman laban sa mga nabanggit na mga nasasakdal. So yun po yung resulta. Pero batay sa batas din, pwede din silang yung maghain ng motion for reconsideration kung alam nila na may pagkakamali doon sa desisyon. Pero alam mo, kapaborito Errol, siyempre bibigyan sila ng 5 days or 15 days siguro yan na maghain ng motion o yung MR tatawag, motion for consideration. Pero ito ngayon sa bagay. Arat nila yan. Pero karapatan nila yan. Man MR nila, aglara na tabangan at saya kasi. Correct, kasi tabangan lara, and dismiss dala, iusil dan Correct, kasi ang kung dyan, ang nag-dismiss doon sa kaso, Office of the Ombudsman. Siyempre, kung mag-imar ka doon sa Office of the Ombudsman, sino ba yung nasa Office of the Ombudsman? Sino yung mga nagdesisyon dyan? Puro mga abogado din, yung mga lawyer ng Ombudsman. So, yung abogado di Campanilla, yung mga nandiyan sa Office of the Ombudsman. Yung mga sabi mo, bakit pa sila mag-MR? Samantalang, tinignan nila, binusisi nila lahat yan, yung mga kaso na yan. So, napatunayan na wala pong mga basihan, lack of merit, etc. Kaya dinismiss lahat yan. Di ba? So, ngayon, ang tanong po namin, saan ngayon yung mukha ni Mr. Leon Paraga? Anong mukha? Nino? Leon Paraga, Leon Castro pala. Leon Castro. Sino na siya? Si Leon Castro. Anong mukha niyang iharap ngayon sa Office of the Ombudsman kung sakasakaling mag-file siya ng motion for reconsideration, no? So sa pangyayaring ito parang wala nang reputasyon, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya dahil lahat ng mga akusasyon niya ay wala pong katotohanan. Binasura. Binasura kasi ng Ombudsman. Ngayon, nasa kamay din ng mga inakusahan na mag-file ng counter charges o kaya yung kaso. Nasa sa kanila nasa kanila yan. Magiging desisyon nila. Natin silang pangunahan kung ano man na kanilang plano. Ang importante na-dismiss. Na-dismiss. Yung kaso na inihain laban sa kanila. Kaya't yun po yung pinag-uusapan ngayon sa bayan ng Bimaloy. Itong mga kaso na isinampa ng mga complainants sa Office of the Ombudsman, lahat yan binasura. Binasura. Lahat ng reklamo ni Leon Castro Jr. at iba pa. Yan, at iba pa kasi ilan silang nag-file. So binasura lahat yan. Kaya't kung nakikinig si Mr. Leon Castro Jr., pwede siyang tumawag dito para magbigay din ng kanyang reaksyon kaugnay dito sa pagka-dismiss ng mga kasong isinampa niya sa Office of the Ombudsman. Ganoon din yung dating Mayor Lorenzo Cerezo at iba pa. Pwede silang tumawag dito sa ating himpilan para bigyan natin ng pagkakataon na sila ay magbigay ng kailang mga reaksyon. Ganoon din yung mga yung mga inakusahan,
pwede silang tumawag dito at pero si Mayor Sammy ayaw nang magsalita. Ayaw na magsalita. Ayaw na magsalita. Siyempre, rights niya yan, na ayaw niyang magsalita, manahimik na lamang at ipaubayan niya sa abogado kung ano ang karapat dapat na gawin pagkatapos na na-dismiss ang kailang kaso sa Office of the Ombudsman. So yun po Abangan ang susunod na kabanata. Ang susunod. Kung ano ang hakbang ng magkabilang panig. Oo, siyempre. Sinabi mo nga, possible MR sa kabila naman, malamang magkakaso yan. Perjury. Kung ano man yung nais nilang gawin magkabilang panig. Ikukonsulta nila yan sa kailang abogado. Ayan. So, antayin natin Hindi pa nagtatapos ang issue na yan. Pero isa lang ang alam ko dyan, dahil sa politika nagamit ang mga ito. Sige, politika nga naman. Pero tumatawa yung gumamit sa kanila. Bahala ka dyan, sabi niya. Alas 6:46 ng umaga. Oy, good morning nga pala dyan sa yung LDS Auto Repair Shop. Si Kuya Lando Sorato. Ayan, dyan sa may Mangaldan, Pangasinan. Ibabalik ko pa yung kariton. Bakit? Kailangan pang ibapping para tapusin. Hindi natapos kahapon. Ayun, good morning po sa inyo. Kuya Lando, tsaka doon sa may magaling na pintor nila. Good morning kay brother. Brother ang tawag Brother, tama. Si brother. Kasi kasama mo sa kwan Ayan At naubusan kayata ng kahapon Alin? Naubusan kayata ng hiniha kahapon doon sa bisita niya. Merong dumating na kliyente. Spoken in dollar medyo islang kasi. Tumugo yung ilong ko Ayan, umusok yung ilong niya ilong niya yung kanyang kariton umusok yung kariton, pati yung ilong sa presyo. Ayan. Nagulat siya. Akala niya foreigner. Ayan, mahal kasi yung mga pisa. Okay. Good morning sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating Facebook Live, si Len Tavana. Ayan, Len Tavana is watching. Ganoon din si Evelyn Flaminiano, si sino pa yun nandito? Jovi de Guzman. Ayan, magandang umaga. Mary Grace Megano del Monte. Ayan, taga Bulacan ba ito? Mary Grace Megano del Monte. Good morning po, sabi niya. Annalyn Jong Serna. Ayan, si Rolly Di Joquino, Bibilo Otto ng doon sa United States. Si Dilata. Si Ken, Mary Grace, nabati ko nito. Josie Kines, ayan, good morning. Si Alvin De Vera de Guzman, dyan sa Calasiao, good morning. Uy, si nga pala, yung kaibigan natin, si Richard Moyano Nicolas. Si Sir Richard. Kumusta ka na? Susana Bunggar Bustamante, good morning. Si Marites Ranches Molina ng Sual, ayan. Si Marife Flores, ayan, magandang umaga. Dyan sa may guys Gipi Dasol, good morning, nanonood sila. At dyan sa may Poblasyon Dasol, Pangasinan, good morning. Si Byron Calamno, good morning. At ganoon din si Kagawad Marwin De Leon, at Kapitan Marwin De Leon at Kagawad Roger Bunggal nga pala. Saan yan? Sa Dasol, Poblasyon. Si Byron Calamno, good morning. Dio Quinto Pirata, si Kagawad dyan sa may barangay Bunlag, Calasiao. Isama mo rin si Kagawad Regan Kilaton, good morning. Tuloy ba yung barangay at iski election?
Wala pang ano eh. Hintayin natin yung Hintayin natin. August. Kailan ba yun? 16? Oo, yun yung Yung final judgment. Pagpirma. Hintayin natin yan, ha? Sino bang kwan dyan, matunog dyan sa barangay Banlag na kwan, naamon yung tatakbong kapitan? Abangan din natin yan. Sam Tintin ng Kalasyaw, good morning. Felisarda Balyares ng Dasol, Felisarda Balyares Ramirez, ayan, good morning. Si Alberto Peralta Jr. ng Alamiano City, good morning. Oy, dyan sa bayan ng Kalasyaw, passable na yung mga daanan dyan. Wala nang problema. Wala nang problema. At na rin, nagsawa rin yung baha. Lahat naman lahat ng dumating na unos huhu pa rin yan. Ayan, kaya nga panibagong araw. Yan. Kaya panibagong simula. Oo, pero mahal ang bangus ha. Mahal ang bangus. Ngayon? Oo. Ang 2 piraso, kalahating kilo, 280. Alam mo yung yung naibalita ko kanina. Yung tungkol sa mga opisyalis ng gobyerno. Oo, ng gobyerno. Oo. Na hindi sasantuhin ni presidente. Hindi sasantuhin. Oo, kahit kalyado niya. Oo. Maganda 'yan, kung nakagawa ng anomalya, dapat wag konsentihin. Lalo na yung lalo na itong pagbaha. Oo, kasi yung mga pumera sa mga flood control. Oo, kasi may mga mahiya naman kayo. Ito, tipakan dararami congressman. Meron bang kalyado doon? Hindi ko alam kung sinong pinagsasabihan niya. Yung contract. 'Di ba pag may mga flood control, dumadaan sa yung isa nga dito may malaking mukha, dalawa sila. Nga Diba? Tama. Tanwalay kinditan manaya, kumusta lamin nakukusukos dito tulyaw. Meron yan. Flood control yan. Flood control. Nakukusukos dito na tulyaw. Ngayon nyo ilagay yung mukha nyo dyan. Yan. Doon nyo magpagawa kayo ng tarpaulin. Ilagay nyo yung mukha nyo. Bakit? Ang problema kasi, kailangan daw managot ng mga opisyal yung mga mapapatunayan. Na mapapatunayan. Mapapatunayan. Na nagkamal. Hihintayin ang resulta. Etong matindi dito. Ng ginagawang investigasyon ng DPWH. Sino ba ang nag-implement ng project? Kita mo nga naman DPWH pala ang mag-iimbestiga. Sino ba yung nag-implement? Yung district engineer takot kay congressman siyempre takot kay congressman yan. Siyempre pag sinabi ni congressman siyempre tatahimik yung head ng DPWH. Huwag kami ngay. Mulaga tanda. Siyempre tatahimik na. Sabi ng district dito sa may Santa Barbara, matindi dito magtatay, magkasunod na district engineer. Sino kaya ang padrino nila? Bakit baka magaling naman talaga. Magaling sa? Hindi magaling yung trabaho. Siyempre magaling trabaho. Like father, like son. Magaling magtrabaho? Anong nangyari doon sa Tulyaw? Sa Tulyaw? Hindi, may balita ako, region daw yung nag-implement doon. Region. Kaya, pero wala bang pakialaman ng yan sana ang sasabihin ko Ito kasi minsan nagkakaganyan ang nangyayari. Di ba? Pag project ng region, project ng region. Tatanungin mo dito sa DE, sa opisina ng isang DE, region kasi ang gumagawa. Hindi ba kayo pwedeng magbigay ng kahit na statement man lang na ipapasa nyo pa doon sa may region? Iisa lang naman kayo, DPWH. Ang tanong dyan, okay, ang nag-implementa, DPWH region. Sino ang monitoring? Hindi ba jurisdiction din ng district engineer ang mag-monitor? Sino ang tanong ko dyan? Sa may regional office ang nag-i-implement, sino kaya ang contractor dyan? Ayan. Yan ang magandang tanong. Sino ang contractor dyan? Dyan sa... Minsan kasi, ang lisensya iba.
Siyempre gagamit sila. Tapos iba rin Dami. ang gumagawa. Siyempre. Sino ba yung mga malalapit sa ano dyan? Sa kusina. Sa kusina dyan. Siyempre, alam nila yan. Alam nila yan kung ngayon, sino. may mga pumalpak na flood control. Ang tanong, isa kaya sa may imbestigahan? Yung Considering mga nasa mga probinsya? Hindi, yun na lang, in general na lang. Hindi lang dito sa atin, sa ibang probinsya rin. O baka naman sa Metro Manila lang ang sinasabi nitong si Presidente. Dapat pati dito sa mga ipunin ang mga tubig. Nasasayang ang tubig ulan. Catch basin yan. Hindi si Presidente nagsabi noon, yung ipunin ng tubig. Kaya nga yung ibang loko-loko sa Facebook, nilalagay sa supot ng ice water. Yung galing tubig baha, iniipon. Ipunin Ipunin mga kababayan din natin. Sige, okay. Matatabayan. So, antayin natin kung ano po ang magiging kahinatnan. Mas interesado ako ang investigasyon sa mga probinsya. Para malaman natin kung sino talaga yung nagkakamal. Kasi sino yung kaalyado na hindi sasantuhin. Kaya alam nyo po, ganito po. Pag hindi nyo kaalyado, hindi nyo naman binibigyan ng pondo eh. Tama. Di ba? Ganun lang po. Tapos na po. Yan. Ngayon, sinong kaalyado ang inyong hindi sasantuhin dyan? Ayan, hindi sasantuhin. Katulad ng dito sa Dagupan. Parang narinig ko na yan. Dito sa Dagupan, sa Sangguniang Panlungsod, hindi kaalyado. Dadaray na. Humihingi ng isang stop. Kahit isa lang. Anong nangyari? Nga. Hindi kaalyado nga Di ba hindi ka kaalyado eh? Hindi kaalyado Ganun din yan. Yung mga project na yan. Pag hindi kaalyado, wala rin pondo. Sabi ni Presidente, kahit kaalyado ko, sabi niya, hindi ko sasantuhin. Tignan natin. Parang narinig ko na yan. Kasi wala dito, di ba? Narinig ko na yan noong panahon ni dating Presidente Irap. Walang kamag-anak. Walang kaibigan. Walang walang kamag-anak. Ayan. Tiyagawa to Tantayin natin kung totoo nga yung sinasabi nila. Good morning kay Lisa Sim. Ayan. Good morning po sa inyo. Si Don Ramon Bautista Sr. Ayan, good morning. Good morning, sir. Good morning. Sister Ramos ng Barangay Mangkup Calasiao, si Teresita Biala, Olive Bauson, ganun din si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito Calasiao. Good morning sa inyo. Good morning kay bagong Chief of Police ng Dagupan City. Sino? Itong si Lieutenant Colonel Kalub. Galing sa Ordaneta. Galing sa Ordaneta. Ito yung nag-hepe sa Ordaneta na interview na natin ito. Goodbye for more than 2 years, Lieutenant Colonel Brendon Palisok. Saan siya mahigit napunta? 2 taon. Saan siya napunta? Hindi ko alam eh. Pero minsan hindi natin na-interview ito si Colonel Palisok. Dito sa Bago, baka sakali. Okay. Arlen Bugarin Humeldi. Ayan, good morning. Si Nerissa Balisa-Lisa, si Christy Pulido, si Noel, diyan si Infanta, si Benny Versosa Fontillas, si Puso Chip dyan sa Calasiao, Rolly de la Cruz, si Mandirigma, good morning sir. Si Tina De Leon dyan sa Puso Calasiao din, si Puso Chief ng San Carlos, si George Bacani. Ayan, good morning. Dating opisyal ng polis. Maki Mapalakapak Soriano, good morning. Gawin din kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Si Christopher Iko. Ayan. Sa Kaya Unat, sa Kaya Pikawat, sa Kaya Tibuk. Ayan. Si Mary Joy Benigno. Ayan. Maribel Francisco, good morning. Si LB Bunaw Ugto. Si Cap Jones. Si Kapitan Joseph Uso ng Lungos sa Calasiao, good morning. Ryan Solis Flores na nasa Pulan. Binabati niya ang kanyang pamilya sa Hermosa Dasul, Pangasinan, lalo na sa kanyang asawa Marife Flores, mga anak niya sina Sheila, Abigail at Sam
Cristal. Dyan sa Hermosa da Sul. Si Kapitan Bausun. Saldi Bausun. Saldi Bausun. Ayan, dito na Makabito, good morning. Samra Talib Abdal, OFW rin to, no? Good morning. Si Marivic Rivera Balason, good morning. Bajing Flores Lumbuy. Emily Libatike, ayan. Si Joseph Kawili. Ito yung dati kong kasama sa AM station. Dati. Okay, si Gilbert Yandado, dyan sa May Mapandan, good morning. Okay. Lana? Good morning kay Councilor Elias Villanueva. Ayan, kay Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrielio, good morning. Good morning din kay Councilor Mike Sison, kay Councilor Ardison Soriano. Ganoon din kay Councilor Manny Sison. Si Liga President Jose Paris, good morning. At good morning din kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning. Good morning. At Vice Mayor Kevin Roy Macanalay. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ipansamantalayang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa oras na ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.